Naaamis ako dito sa mga dahon na ito. Dito maintindihan kung anong klaseng mga halaman to. O diba? Ayan. So yan. Mga prutas-prutas ng mga nakatira doon sa baba. Ang kanilang mga, hindi ko alam kung anong prutas yan. Ano yung mga puno. Ang ganda talaga dito sa nature. Kasi, I said na very relaxing. Sa umaga nag-walking ako sa bukid. Maraming mga nag-walking dito. Tingnan nyo guys. 6:30 pa lang dito pero matingkad ng sikat ng araw. Tapos kailangan ako mag-walking kasi hinihingal na ako. Kasi handa kong kinain karne. Sa gabi, late na kami naghahaponan kasi. Saka late na rin kami sa umaga nag-aalmusal. So, kailangan nating exercise kahit papano. Matandang yan, oh. Nakikita nyo? Yung naglalakad. So, binigyan niya ako ng apple. Ito daw po ay mansanas. Kinuha doon sa garden na sa kanyang nadaanan at masarap daw po yun. So, nilagay ko na sa bulsa kasi 6:30 pa. Ang kain ko kasi is 10 o'clock pa ng umaga. So, kakainin ko na siya mamaya. Ito pala, ang mga bahay dito is walang aircon. Nakikita nyo yan. Yung mga bahay nila. Walang ano sa labas na may aircon outlet. Kasi pag winter dito sobrang lamig. Kahit dito summer ngayon is malamig. So, ang weather dito is nasa 20 lang. 19 pag walang araw. Pero kung may sikat ng araw ay mainit. So ako na-enjoy ko talagang maglakad dito. Sa umaga kahit isang oras lang. Ay po ito. Kasi aakyat tayo dun sa may bundok. Ang center ng bayan ng Corcoteloy sa aming kabundukan dito sa Antalya, Turkey. So dito palakasan ng loob na sinasabi ko kasi kailangan matatag ka dito kasi ang kalaban mo dito sa bukid ay ang homesickness. So ang ginagawa mo, kailangan mag-walking, kung may mga anak ka wala talagang problema kasi nai-enjoy mo yung time na kasama yung mga anak mo. Pero kung halimbawa may edad ka na, may edad na rin yung asawa mo, syempre yung time mo is kailangan mo i-enjoy kasama yung asawa mo, mag-farm ka, mag-garden ka. Kasi dito sa probinsya, para-paraan lang. Huwag pong gayahin yung iba na hihilata lang, hihiga lang, tapos maglalaro ng telephone, antay na gumabi, antay na oras ng pagkain, magluto ng pagkain. Kailangan mo dito mga abilidad ka, makipagkaibigan ka sa mga kapitbahay. Kasi yan ang pinakamaganda sa lahat, ang makipagmarites ka sa iyong kapitbahay. Kasi aside na matuto kang mag-Turkish, is mas spend mo yung time mo na hindi ka ma-boring. So, very nice po yan. May mga kaibigan kasi mga Turko dito na meron silang mga course dito sa government. So makapag-enjoy ka na mag-aral ng mga kurso katulad ng mga hand waving, cooking, dressmaking, farming, technique ng mga agricultural things dito, yung technique ng pagpa-farm, technique ng pag-aalaga, technique ng mga paggawa ng mga honey. So maraming mga agricultural activities dito na kinabubuhay ng mga Turko. So kailangan mo rin matuto na yun. Mahirapan ka sa langoy sa una, pero in time, matututo ka talaga. Dito naglalakad lang ako, kailangan natin maging fit. Hindi naman natin kailangan maging too much sexy. Kailangan lang natin yung katawan natin i-balance. Kasi dito, mga pagkain puro minatamis. So, kailangan mo ng i-balance yung sarili mo, maglakad, mag-walking, para hindi po tayo tumaas lalo ang ating diabetic or ang sugar. So, alam mo naman ang diabetic, type 1, type 2. So, dito, ang pagkain halos puro minatamis. O kailangan natin i-balance yan. Kailangan natin maging strong. Kailangan natin magpakatatag sa ating sarili. Normal na mafe-feel natin yung homesick sa ating sarili. Kami sa ating pamilya natin, ang bayan natin, ang mga kamag-anak.
lalong-lalo sa katulad namin may asamang Turko na hindi naman kagandahan ng buhay dito sa abroad. So, kailangan namin mag-ipon ng $1,200 papunta at pabalik sa Pilipinas. So, back and forth yan ha, sa Qatar Airways $1,200 na. So, aside pa sa Turkish Airlines sasakyan mo, eh, siyempre pocket money mo pa. Alam mo ba na kailangan mo may kalahating milyon pesos para umuwi ng Pilipinas, para spend mo yung masayang araw mo kasama yung mga pamilya mo. So, medyo mabigat sa akin yun kasi yung sweldo dito is mababa. So, may anak pa akong isa. Tapos, may trabaho pa ako na ang leave lang is 14 days sa isang taon. So, mahirap ako kailangan i-combine ang lahat ng aking bakasyon para ako makauwi ng mga isang buwan, 2 buwan. Or, kailangan kong magbakasyon na walang sweldo. So, dito kasi may paid vacation yan. So, kailangan mong maging strong. Kailangan mong mag-ipon din katulad ng mga kababayan natin dito na mga undocumented na wala silang mga papel kasi napaka-strict na po dito sa Turkey ngayon. Ang mga walang papel hinahuli, marami pong nakakulong sa detention cell kasi nahuli silang walang mga papel. So, kailangan mag-ipon mga brother and sisters. Tapos, pagkapag-ipon ka, kung babaan ka sa Turkey, eh may second plan ka. Pupunta ka sa ibang bansa. Maraming mga bansa na nangangailangan ng mga skilled migrant worker ng mga Pilipino. So, pwede kang lumipat sa ibang bansa, magtrabaho ka habang nababang ka sa Turkey. Gusto ng mga nani dito magtrabaho kasi aside na ang sweldo dito is $1,000, $800 ang pinakamababa. Yung tawag dyan, yung buhay dito is hindi kasing bigat ng buhay ng mga nanay sa Saudi Arabia. So ito, maglalakad pa ulit patuloy. Kailangan maglakad ng 1 hour. So nakikita niyo yan, ang rest house ng mga mayamang Turko. Nandyan sila nakatira. So ito, walking tayo sa gilid ng mga mayayaman. Parang alabang gilid ba? Dahil nakakataba din naman dito na mag-walking. Tingnan mo, alam mo yun sa taas, yun po ay mga lalagyan, ay mga bahay ng pukyutan dito ng B. So kung dito sa Turkey, kailangan mo mga pitbahay, kailangan mo mga kaibigan. Lalo na kung sa probinsya ka nakatira. Kasi kailangan mo rin ng friends to talk with, to mingle with, para matuto ka sa mga may mga kurso-kurso kasi dito na kailangan mong mag-aral ng mga kurso ng mga cooking, agricultural farming, mga may kinalaman sa agrarian. Kasi dito usually pag nasa bundok ka, ang mga kabuhayan nila dito is farming, wheat farming, mga fruits, may mga farm yan sila ang dito. So kung kayo ay may business na ganun, may mga buy and sell. So, maganda yun. O, diba? Nakikita niyo yung mga kabayan. Ayan, yung mga yaman dyan nakatira. So, kaming mga mahirap dun sa baba. So, ako talaga ay dinadala ko sa pag-walking yung pagkawala ng stress ko. Aside sa mag-walking to dati, kasi ang walking ko is hindi naman lagi. Ang walking ko ay paminsan-minsan lang. Pero, this time na, tumaas na yung ating blood sugar level sa edad na tayo, kailangan natin ng mag-walking ng more than 35 minutes a day. So, dito, ang chance lang is you walk by chair. O, diba? Kita mo yan. Yan po ay mga pine tree. Yung mga bato niyan, yan po ay mga marble na gawa dito sa Turkey. So, ito po ay Çınarağaç. Ito po yung mga lumang bahay ng mga Turko. So, ayan po. Andyan. Wala na ako ng aso. Ang mga aso pa naman dito is pagkalaki-laki. Parang mga baby baka, parang mga kambing, kalaki yan sila. Kasi maganda ang pinapakain ng mga tao. Ayan. Naglalakad po ako papunta doon sa may barrage. Yung barrage na yon is yung dam na nagsusupply ng tubig dito sa buong Antalya. So, it's nice to see, diba? Napakaganda na ang nature dito is people take care a lot of their nature. So, hindi naman lahat, pero ang gobyerno ay minsan sinisira yung mga bundok para makakuha ng mga marmol. So, minsan ang iba naman sinusunog yung mga kagubatan. Sabi ng iba,
sinusunog nila para magawa ng mga hotel. Pero dahil sa climate change, sa weather na mainit na talaga, nasusunog yung mga katulad nitong mga pine tree. Mabilis ito masunog eh. Kaya nakakasayang, nakakalungkot yung mga kabundukan na yan na masunog ng dahil sa pabayaan ng gobyerno. O di ba ang ganda-ganda dyan? Alam mo, pag naboboard kayo dito sa probinsya, huwag nyo sige awayin yung asawa nyo, huwag nyo sige galit ng galit. Kasi alam mo, hindi maglalas yung inyong relationship. Pag may mga anak kayo, kawawa. So, normal lang sa atin na kailangan nating sumuporta sa Pilipinas para sa ating pamilya. Paminsan-minsan nagpapadala tayo as an OFW sa ating nanay, tatay, mga kamag-anak. Pero sa mga Turko, hindi po nature nila na magsuporta sa kanilang mga magulang buwan-buwan. Yung magulang po dito ang nagsusuporta sa mga anak. So, kung kayo po ay nakakaranas ng mga hindi magandang pangyayari kasama yung asawa. Kasi marami mga Pilipino dito na di-divorce ng asawa dahil po sa hindi maganda ang relationship nila. Naghanap ng iba yung iba. Naghanap ng ibang babae ang kanilang asawa. So nakakalungkot, di ba? Walking din dito. Dala din siyang telepono. Ay may dala-dalang telepono. Nakakapagtaka lang ang katuwayan sa kanila. Kasi siyempre mga foreigner ako. Kung merong pukyutan. O yan. Ang dami-daming bee. So, yan po ay mga tinatawag nito is bee farming. Yung mga may-ari dyan lang yan sa baba. So, ayan, nakaganda, diba? Ganda dito kasi kahit matingkad na ang sikat ng araw ay hindi pa rin ako naiinitan kasi medyo malamig-lamig ang weather dito sa Corcotele. Ayan, magpalayo-layo na tayo dyan sa mga bahay ng mga pukyutan. Dahil baka makagatayo in tawon, baka mamaga itong ay mukha. Papasok pa ako sa Martes. So guys, napakatingnan ninyo. O ayan, may buwan pa. O diba, ayan ang mga kabundukan. Alam mo itong panahon na ito, ang Corcotele, Kurkut kasi ang pangalan ng isang Shehzade. Siya po ay anak ng Sultan Empire, alam mo yung Ottoman Empire. So nagtago siya dito kasi uso sa mga Ottoman Empire ang patayin ang kanilang mga kapatid para hindi po sila mamuno sa Ottoman Empire. So nagtakbo dito si Kurkut sa Corcotele at nagtago siya dito kasama ang kanyang mga sundalong kakaunti at mga ibang kanyang servant. So dito siya nagtago sa the whole of his life kasi pag nahuli siya ng Ottoman Empire o yung kanyang mga kapatid ay papatayin siya kasi meron siyang chance na maging sultan. So alam mo nung una ang tinatawag nila dito is ang pagpatay sa utos ng pangulo or pamumuno ay ang jelat, yung string ang sinasakal ka or na string yung kanyang lalamunan para ikaw ay mamatay. So dito siya nagtago pero at the end nahuli pa rin siya dahil natagpuan pa rin siya na nandito siya nagtago sa Corcotele. Nung ako dito is 2010 pa, ako po ay nahilo-hilo, nagsusuka ako kasi grabe ang daan papunta dito, baliko. So hirap ako nung sumakay sa sasakyan pero ngayon maganda ng kalsada. So ito ang pinagtataguan ni Shehzade Kurkut, ang Corcotele, ang kabundukan ng Corcotele. Imaginin mo yung panahon noon, wala pang mga sasakyan. So ang sasakyan dito is kabayo. So ang lolo ng tatay ni Asya ay dito po na-assign. Galing po sila ng Salonik, Greece at napunta sila dito sa Corcotele. So dito siya in-assign ni Mustafa Kemal Atatürk na magturo dito kasi teacher siya. So sa kalawakang ito ang kanyang pinagtuturuan. Ayan. So gaganda, 'di ba? Hindi ko ma-imagine talaga na hindi mo ma-enjoy ang lugar na ito. Kasi napakaganda, tahimik. Ang maingay lang, o syempre ang maingay ako lang nagdadaldal dito para gumawa ng video sa kagandahan ng bayang ito. So kung kayo po ay may chance or kayo po ay lucky na nakatira sa probinsya, huwag po kayo malungkot dahil maganda po talaga sa probinsya. Nakakalumay, nakakalula na tumira sa bayan kasi nga
napakaingay ng bayan. Ito, tingnan nyo. Napakaganda, napakatahimik. So, ayan. Yung mga tao dito nagigising na umaga para mag-almusal, magtingin ng kanilang mga kahayupan, ng kanilang farm. O ayan, may mga villa-villa. Ang mga mayayaman, ayan, may mga villa yan sila dito. Nakatira sila sa isang mga bahay na ganyan. So, yung iba, usually ang mga bahay ganyan, no, parang apartment type, tag 6 family sa isang building. Kasi aside sa consume ka ng space, nakaka-save ka ng electric, ng gas, ng natural gas. So, ang ganda, diba? Ito, pine tree. Kita ninyo, oh, dito sa bundok na ito, nagsasalita na mag-isa para kagawa ng YouTube content. So aside na, kumikita ako sa YouTube ng kakaunti, kakapiranggot. Siyempre makabili ako ng mga gamit-gamit. Ngayon, buwan, ang gusto ko naman sanang bumili is yung Smeg na water heater. So social, ambisyosa ako, diba? Kasi gusto ko yung product, yung aking pinaghirapan ba sa YouTube is makita ko siya. So habang buhay, pag hindi na ako nakakapag-YouTube. Ayan. Nakikita ko yung mga katas ng YouTube kahit pa paano gumagawa ko ng mga video content. Aside na naglalakad ako at gumagawa ng mga dadakdak at nagmamarites, nakakabili ako ng mga bagay na hindi na kailangan galing sa aking sweldo. So, napapasalamat po ako sa lahat ng ating mga subscriber dyan na nanunood lagi sa video ni Inday na walang mga kakwenta-kwenta. Kahit kaunti lang ang nabibigay kong tulong, idea para sa aking mga kababayan, ay kahit papaano makakatulong ako, lalong-lalo na yung mga nagbabalak mag-asawa ng mga tour. Kasi marami, ang karamihan po talaga, shoutout sa lahat ng mga karamihan ng aking mga subscriber, ay mga talagang may boyfriend na mga Turko, ay mga nagbabalak na mag-asawa ng mga Turko. So ayan, tingnan niyo ang bahay na ito, mayaman, no? Syempre mayaman talagang may-ari niyan kasi ang sasakyan niya is OD. O so di ba may mga kambingan pa dun sa kabila. Ayan, o syempre aside sa tulog yan, dito na naman to sa side na ito. Pabalik na ako kasi naka 30 minutes na akong lakad. Malayo na rin ito. Lapit na ako dun sa barat. So dito naman tayo, pabalik tayo sa baba. Kasi dun ako galing nasa hillside. Naman ako sa baba. Na ilang video ko ay ganito ang suot ko sa palengke, sa paglalakad at sa pag-walking namin. Siyempre sa isang araw ko lang kinuha itong isang video. O yung mga video din, one day lang. Hindi ko kailangan magpalit-palit ng mga damit. Kasi aside na malamig dito maligo, kasi ako mag-heater, ay kukunti lang yung damit na dala ko. So, pasensya na ha, kung ganyan lang damit ko lagi. O, there's nothing forever. O, diba bongga? Nilalakad ko na naman yung nature uli. Papunta doon. Para at least yung hingal-hingal ko maibsan sa ating, alam niyo pala, sabihin ko pala sa inyo, alam niyo itong punong ito, oh, yan, masyado yan siyang matinik. Nilalagay yan dito sa mga bakod ng mga tao kasi yan po ay ang nagpo-protect sa mga wild bear. Pag winter kasi may mga bear na bumababa dito at mga wild pig. So yung mga wild na mga bear, bumaba yan sila sa mga farm. Hinakain nila yung pears ng mga farmers dito. So yan ang nilalagay sa bakod para hindi makapasok ang mga wild animals. May sa tanim na yan, oh, mabalahibo siya na damo, na malaking damo. Alam ko talaga meron niyang gamot, pero hindi ko na research kung anong gamot yan. Kasi alam mo yung mga Turko dito, lahat na lang mga damo-damo ay may gamot. Kung hindi ang kikik, nalagay sila sa pagkain, ay yun po ay mga damo-damo or mga natural herbal tea. O diba bongga? Ito po ay mga puno-puno ng mga kapitbahay. O diba ganyan? Gusto kong ganyan, no? Gusto ko talaga ng ganyang bahay, villa. Tapos may farm ka sa gilid, 2 floors. Ang sarap-sarap, diba? Kaya lang, ngayon hindi ka na makabili ng lupa sa Corcotele dito kasi halatang milyon na. Yung noong unang panahon, mga 200,000, 300 makakabili ka na. Kaya dahil sa ekonomi na bumagsak, yun, mahal na lahat dito ng mga bilihin. Ang mga old houses dito sa Corcotele, sa mga probinsya, ay mga ganyan, no, tingnan nyo. Nakaganda yan. Alam nyo ba na pag sa winter, mainit yan kasi ano yan, gawa sa lupa na may tai ng baka, na may mga dahon-dahon, mga ganyan-ganyan nalagyan nila sa wheat. So, malamig yan mainit yan pag winter, malamig yan pag summer. So, ang mga old houses is ganyan. Lalo na tabi pa kayo ng dagat, ay tabi kayo ng kabundukan. So, malamig talaga pag summer. So, pag winter, mainit siya. Nakakataba ng
puso at nakakatuwa ako talaga itong mga old houses na ganito. Alam mo dito, pag naglakad ka dito, foreigner ako ha, aside sa foreigner ako, pag naglakad ka dito, parang feel ko talaga safe ako dito. Walang magloko sa'yo, walang maghila ng mga damit mo, walang mag-hold up sa'yo. Hindi ka matatakot kasi parang safe sa mga tao ang lugar na ito. Hindi ka tulad sa Pilipinas, yung maglakad ka lang sa kalsada, takot na takot ka. Talagang hawak-lawak mo yung bag mo kasi hablutin. Takot na takot ka pag natulog sa gabi kasi baka pasukin kayo ng magnanakaw. Itirgas kayo at makatulog kayo lahat. O, diba? Nakakatakot yung ganun. Dito, hindi po masyado common yun. Kung ang lugar natin itirahan nyo is okay naman. Pero may mga ilan-ilan ding mga petty crimes na nababalita dito na pinapasok doon ng kanila yung mga bahay na pinagnanakawan. Kaya lang, dito, ang gobyerno ba dito, yung bilidiya, ang tinatawag na dito is uma-action talaga sa mga ganyan. Hindi nila ina-allowed yung mga petty crimes na mamulaklak or palagi dito na nangyayari. Kasi, siyempre, ang mga tao dito nagbabayad ng tax para safe sila manirahan. Nagbabayad sila ng tax para magbayad sa mga government servants na ang mga tao po ay tahimik na manirahan, may tahimbing na matutulog sa gabi. So, kailangan ng police, security, at mga kapayapaan at peace. So, dito, feel ko talaga yung kapayapaan. Kahit na foreigner ka, maraming mga British dito, mga European na pumupunta dito sa Turkey. Pero safe talaga sila manirahan. So, tingnan mo ito, ang ganda-ganda, diba? Kung ito, kaya magbili ako ng villa. So, syempre, mayamang-mayamang talaga may-ari nito kasi may Mercedes siya. Maybe fa. Oh, ayan. So, malapit yun dito sa bahay namin. So, sino may-ari dyan, shoutout na lang. Baka may Pilipina yan. Nanay ng kanilang mga anak, may mga negosyo sila. Usually kasi ang mga tao dito, ang mga Turko, ang negosyo dito is real estate. Meron silang mga paupahang bahay, mga gumagawa sila ng mga, tingnan mo ito, ang ganda oh. May mga paupahan silang bahay, may mga negosyo na nag-buy and sell ng bahay, gumagawa ng building, mga engineer. Karami ng mga engineer dito is mayayaman kasi gumagawa sila ng building, malaki ang kanilang pera. Benta sa mga tao 1 million. So, bibili sila ng lupa pagpagawas na ng building. Ang tinatawag dito is insyaat. Mayroon ng mga holding. Ayan. Mayroon kang mga holding. So, masarap diba ang feeling na mayaman? Na masakit sa ulo din kasi ang daming problema. So, hindi ko maintindihan kung mahirap ka, mahirap din. Kasi mahal na din ang mga bilihin dito. So, dyan lang sa tama-tama ba, urta ang tinatawag nila. In the mga middle class. So, yan. Yan, tingnan nyo yung mga bahay, oh. Wala po tayong mga aircon. Outlet ng mga aircon. Mangilan yung isa. Sa paglakad nito, mag-iisang oras na ako na naglakad dito. Isa pa lang ang bahay na nakita kong may aircon. Siguro heater yun pang winter kasi baka wala silang natural heater na tinatawag nating dual gas or tinatawag nating pugon na magsunog-sunog ka ng mga kahoy. So nakikita ninyo, ito po ay bagong gawa construction. Yung mga bakal nandyan lang oh, sa gilid oh. Kung sa Pilipinas yan, naubos na yan, ninakaw na. Yung building na yan is walang security guard. Wala kang makitang nagbabantay dyan. Yung mga bakal nandyan lang, semento. Hindi ko pa alam kung saan ang mga semento nito. O, dyan lang, hindi ninanakaw. Hinahayaan lang. Walang nagnanakaw, diba? Ayan na naman. Meron ito, medyo nakatayo na na building. Kita nyo yung mga semento doon sa bintana. Yan, nandyan lang, hindi ninanakaw. Yung mga marmol, nandyan lang sa labas. Ayan. Mga tiles, nandyan lang din sa labas. Hindi ninanakaw. Nakikita ninyo, wala namang security guard yan. Yan lang, iniwan ng mga tao. Dito kasi parang hindi kakahihiyan sa mga tao ang magnakaw. So, yan lang. See as that safe, di ba? Bahay. Mga kapitbahay. So, yan ang puno ng Jevis or walnut. Tingnan niya. Ito siya. Yan. May balat yan. So, hindi pa ready harvesting. So, malapit na tayo dito sa aming bahay. Uwi na ako. Kasi magluto pa ako ng almusal. At tinignan ko pa yung ginawa ko. So, ito,
Yung kapitbahay namin. Ang dami nilang mga kaprutas-prutas dito. Ang dami niyang tanim, oh. Dati binibenta nila ito, mura lang. Pero ngayon, hindi ko alam kung ilang milyon na lang benta niya. So, yan siya sa loob. Ayan, tingnan mo dito may mga cherry. Ayan. Sa gilid lang ng dagat. Ay, sa gilid lang ng kalsada. So, hindi ko alam kung maanghang ba to or matamis. Ayan, patay dito sa... Ayan. At diba bongga? Libre lang. Libre lang din ang puro alikabok. Yung aming street. Ayan. Yung bahay namin yung yellow. Yun. Tulog po yung lahat ng mga tao doon. O tingnan dito. Meron yung mga Portland. Ayan. Sa tabi lang ng kalsada yan. Ayan. Free. O, ayan. May grapes pa na maliliit. Nakikita niyo mga bintana, pinato yung papasok na ako sa aming kabahayan. So yung yellow yan po yung sa amin. At dito po nagtatapos ang ating video sa araw na ito. Sana po may natutunan kayo at nagustuhan ninyo ang mga video na sinishare natin para po sa inyong kaalaman ng mga buhay namin dito sa Turkey. Mga kamatis, sibuyas. So, yan. Wala man ako susi. Dito ako magdaan. So, mga tao dito, nagbibilad ng mga pepper, ng mga ganyan-ganyan. Yan, mga ganyan. Yan. Pepper at talong. Kasi nilalagyan nila yan ng dolma. Stuffed rice. So, ang bahay namin doon sa kabila. Ito ako sa likod dumaan. Kasi, wala ako susi. So, ito wala pang grapes. Bakit wala itong grapes? Ito po yung ginagawa lang na stuffed rice. So, ito yung amin. Marami mga sampay-sampay. Kasi siyempre ilang taon to walang tao. Kailangan mo ibilad sa labas. Yung kapit bahay.